DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP! Oras! Eksakto en punto! 6:05. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Umaabot sa halos 200 ebidensya ang isinumite ng Office of the Prosecutor sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dun sa International Criminal Court. Ang dating Pangulo ay naharap sa paglilitis para sa crimes against humanity kaugnay ng war on drugs. Ang 181 ebidensya na hawak ng defense team ni Duterte ang magsisilbing basihan sa kaso ng mga pagpatay. Kabilang daw po dito ay mula sa 7 testigo na haharap sa paglilitis. Sa 3 pahinang communication, ang unang batch ng mga ebidensya na may label na Pre-Confirmation in Crime Package 001 ay inuri bilang confidential at pansinin po ninyo at isinumite ni Nino? ICC Prosecutor Karim Khan sa pre-trial chamber Ano ni Sander yan? at saka ni Jabar. Habang ang specific details naman ng mga ebidensya ay hindi pa maaaring ibunyag, kinumpirma ng ICC prosecutor na ang materials ay direktang nag-uugnay sa warrant of arrest na ipinalabas ng ICC laban sa dating Pangulo. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. She got her head in the clouds and she's not backing down. This girl is on fire. This girl is on fire. Yon, tinamaan naman. Woohoo! Come on! This girl is on fire. Ang tindi nito, ano? Ang Tindi tindi. nitong pambato ng Pilipinas sa larong tennis. Sa Miami Open, nagpapatuloy po ang tinatawag na Cinderella Run ng ating kababayan, 19 years old, Alex Ayala Pinsan. Ayun, tinan mo nga naman, nagkaroon ng pinsan ka. Ang Ibang klase tindi. itong si Alex Ayala, ha? Sino yung pinakahuling tinalo niya? Ang tinalo niya kung batsero ay number 2 sa buong mundo ngayon, former number 1, si Iga Swiatek. Si Iga. Iga Swiatek. Ang lakas daw humataw niyan, ha? Ay, talaga. Ang lakas daw pumalo niyan, yang si Swiatek. Si Swiatek. Si Swiatek. Iba yun. Iba yung tinutukoy mo. Andito yun. Ganun ba? Andito yun. Hindi pala sa Pampachero. tennis, hindi pala sa tennis yun. Yung nabanggit ko, ano. Ito pong si Pwede ba ipakita natin yung highlight nung laro? Lalo na nung manalo na siya. Yung manalo na nung Parang hindi pa siya makapaniwala eh. mangyak-ngyak siya
kumbatsero eh. Oo. Baka magpapaalam muna tayo sa WTA kumbatsero. Para maipalabas natin Oo, yung pero ito ho yung larawan ni Alex. Ni Alex. Baka isipin ninyo lalaki si Alex, so hindi ho masyadong nakakabalita pa sa tennis. Babae ho 'yan. Iba ho yung marami tayong kilalang Alex na lalaki. Pero babae din. Na Parang mayroon si Alexander the Great. Lalaki pero mahilig sa lalaki. Pero ito ho ay babae. At napakahusay gumagawa ng Kasaysayan to, kasaysayan, kumbaga. no? Meron pa siya isang nakalaban na napakalakas ding pumalo. Si Baldosa ba 'yon? Si Baldosa? Si Baldosa hindi na nakapaglaro. Umayaw. Hindi na sumali kaya nakapasok agad sa quarterfinals. Sumakit daw ang likod. Sumakit ang likod dahil nakita niya pagka inilaban pa niya baka lumala yung injury niya. Pero 3 sunod-sunod na laban po nitong si Alex Ayala. Yung isa po, world number 5. Tinalo po niya. Sumunod po ay reigning champion, Australia champion, kumbatsero. Tinalo niya yun, no? Australia Open champion. At saka itong pinakahuli, number 2, 5-time Grand Slam champion, kumbatsero. In the world. In the world. In the world yan, ha? At hindi, ako, kumbatsero, hindi pa ako nakakahawak ng raketa ng tennis. Pero kanina, Parang ako yung pumapalo eh. Basta't kababayan natin ang gumagawa ng kasaysayan sa larangan ng sport. Ayan, talagang proud tayong lahat. Kaya ang galing nitong, iba naman kasi kung mag-training yung tatay niyan eh. Si Noli Iyala. Commissioner Noli Iyala. Mother, tawagan mo nga, Yuel, tawagan mo kagad si Commissioner Noli Iyala. Pakibalita lang tayo at kay Tito. Kay Tito. Kay Tito Noli Ayala, mabilisan lang, makikumusta lang tayo dito kay Alex kung anong susunod. Pagkatapos nito, siya po ay pasok na sa semifinals at tatanong lang natin kung magkano ba ang premyo dito. Pagpasok mo lang pala sa quarters, meron ka ng malaking premyo. Tapos pag pasok mo na semis, mas matindi. Mas malaki. Kaya pinsan, this girl is on fire! Woohoo! Parang Ray. Yeah. Girl is on fire. She's walking on fire. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. Talaga naman. Kailangan natin ng magagandang balita. Ngayon pa ba ang Women's Month ngayon, di ba? Women's Month, Kaya kumbatsero. panahon ng mga kababaihan talaga ho ngayon. Talaga. Kaya very proud tayo. Oo. Pero meron ding sa mga pahayagan ngayon, kumbatsero, meron din isa pang babae. Isa pang babae. This girl is on fire din. Yes. Ang banner story po ng pahayagang The Philippine Star, ayan. Aimee officially bolts alyansa. Ayan. Uy, Isa ho yan sa pinakamalalaking balitang pumutok kahapon. Yan din po ang banner story ng The Manila Times. Aimee breaks away from alyansa slate. Ayan. Si Senator Aimee Marcos po ay opisyal daw pong kumalas na Ayan. sa senatorial slate o ticket o lineup ng administrasyon. Which is not surprising dahil sa alam naman natin yung mga galawan ni Senator Aimee Marcos, pero ngayon finormalize lang niya. Finormalize lang niya yung kanya pong pagkalas sa alyansa ng kanyang kapatid. Ayan, titingnan ho natin kung yan ba'y makakabuti sa kanyang kampanya, lalo pa dito ho sa pinakahuling survey, mukhang nalalaglag ang presidential sister sa survey. Meron po ipinalabas na survey ang SWS at dito, teka, tingnan ko mabuti ha. From previously yung pinakahuli ng SWS ay number 14 siya. Siya ay number noong December. Kailan ba yan? Ito. Nung February kumbatsero, number 14 siya. February number 14. Pero ngayon siya ay number 16. 16.
Aba, yung Senator Amy. Ito hong survey ay isinagawa nito lang Marso na. Itong tapos na yun, nahuli na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oo. Ito po ay March 15 to 20. March 15 to 20. March 15 March to 15 to 20. Ayan, nakalagay nga sa latest survey ng SWS. Ang inulit po natin, ang ratings ni Senator Amy ay tingnan nga natin mabuti. Ayun. Ayan. Ayun, 16 nga. Meron siyang 19% 19%. mula sa nung February ay 24%. Pababa akong batsero, Bumaba. para spaghetti eh. Pero pagka tiningnan mo yung kanyang numero noong December, kumbatsero, noong December ay siya ay 28%. 28%, number 14 siya doon. Ngayon ay 19%. Ang laki ng ibinaba, kumbatsero. Noong February, 24% siya, pababa, kumbatsero. Oo. Ang kanyang trajectory ay pababa. Oo, tama. January ay 28% siya. Siya ay tapos ay February ay 24. Tapos ngayon ay 19%. Sino ba ang nangunguna dyan? Aba, namamayagpag ho ngayon si Senator Bongo. Yan. Si Senator Bongo po ay merong 42%. Bali halos tabla sila ni tabla sila ni Erwin Tulfo 1-2 dito po sa latest survey ng SWS. At yung isa pang Bong, si Senator Bong Revilla naman ay number 6. Number 6. Meron siyang 32%. Aba, tingnan mo nga naman yan po, banggit ito pa hanggang 12 o hanggang 14. Kasi meron mga nagtatay. Number 1-2 ay Senator Bongo at Erwin Tulfo. 3-4 si Ben Tulfo at dating Senate President Tito Sen. Number 5 ay si Pinuno. Senator Lito Lapid. Aba, 33%. ayan, number 6 nga ay si Senator Bong Revilla na dinudumog sa lahat ng nakikita kong mga pinupuntahang lugar. Iba talaga pag pogi eh. Iba talaga si alias Pogi. Iba talaga ang dating Si Senator Pia Cayetano at Senator Ping Lacson ay 7-8. Sumusunod ay si Senator Bato de la Rosa. Number 9, number 10 si Willie Revillame. Number 10. 11-13, ito tatlo. Meron silang 27%. Si Mayor Abby Better Binay. Mayor Abby Better Binay. Manny Pacman Pacquiao. At si Camille Villar. Ayan, so yun po yung mga pasok sa 1-13. Oo. Tingnan mo nga naman, mas mataas pa pala si Kiko Pangilinan at Bam Aquino kay Senator Amy. Totoo. Dito sa latest survey na ito. Isa rin itong survey na to sa nagtulak kay Senator Amy para kumalas na kasi kumbatsero, mahirap yung ang dating namamangka siya sa dalawang ilog. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Let's Marvin Gaye and get it on. Makibalita lang tayo, mabilisan lang kay dating Philippine Sports Commission Chairman Just like this. Noli Ayala. Tito Noli. Hindi tatay, hindi tatay. Hindi. Tito. Magandang morning. Says to us. Magandang umaga po, Captain Ying at Jerry. Masaya ang buong asambayan ng Pilipino dito sa ginagawa nitong ating kababayan ng inyong pamangkin na si Alex Ayala, Bossing. Well, talagang natutuwa kami at hindi po namin nakalain na ganitong kaganda ang kanyang ipapakita. Ewan ko kung kayo napuyat katulad namin sa aming... Tingnan nyo naman yung mga mata namin. Tingnan nyo yung mga mata namin, Bossing. Ang pupungay. Oo nga. Talagang sa tingin ko, ang Pilipinas na nakatuto kanina, talaga naman ngayon lang tayo nakakita ng ganyang klaseng laro mula sa isang kababayan po natin. Yung nalaro po ni Alex kanina, ay talagang world class ho yung larong yun. Nakita na, lalong-lalo na Katunging at Jerry, yung stretch po nung siya ay tumabla sa first set na 4-4.
biglang kumarangkada po ng 5 sunod na panalo Yes. para makuha yung First first set. Tapos lumamang po siya ng 2-0 dun sa second set. At talaga naman nung pambihira yung mga palo niya, yung kanyang mga ground strokes at saka yung kanya pong winner. Kaya po yung pinalo niya si Iga. Iga, yung po ikwento yung, mo nga, ikwento mo nga sa mga nakikinig sa atin. Sino ba yan? Si Iga. Si Iga na yan. At marunong ba talagang mag-tennis yan? Ang alam ko, si Igan magaling mag-golf. Si Igan. Iba si Igan. Ito si Iga, ano apelyido? Swatek? Swatek. Swatek. Hindi po Swatek ang pronunciation po kasi Polish ito, tiga Poland. ano? Swatek. Swiatek. Siantek. Siantek. Ito si Jerry. Magaling ba yan? Mahusay ba yung si Siantek? Jerry, ito pong si Iga ay dating number 1 sa mundo. Ito po ay may 5 Grand Slam Championships. Aba. French Open po ang kanyang paborito. At ito po ay ngayon ay number 2 sa buong mundo. Sila po ay naglalaban ni Sabalenka. At talaga namang napakagaling nito. In fact, meron daw akong pinapanood na isang analyst ng tennis kahapon. At sabi niya, maganda man ang inilaro ni Alex sa last 2 games niya, hindi niya tatalunin itong si Iga. Kaya ho naman talagang natuwa ako at pinakita ni Alex na parang yung si Iga ho ang rookie at si Alex ang veterano dahil parang natarantat, nagagalit na nga yung ating kalaban kanina dahil sa ganda ng pinakita ni Alex. Pero talaga hong hirap pong talunin niyan si Swiatek. In fact, in this Miami Open, 1 set pa lang po dinadrop yan. Isang beses pa lang siya na natatalo sa set. Kaya pinakita ni Alex kanina, pambihira po yan para sa isang bagito dyan po sa level na yan. Makasaysayan talaga itong ginawa nitong si Alex. Actually, nung una pa lang, tinalo niya yung number 5, tapos tinalo niya yung reigning Australian Open champion. Ang tindi na. Tapos ngayon, yung world number 2, former number 1, ang tinalo niya, sino naman ba ang naka-line up? Sino ba susunod? So, ang iniintay po, mamayang alas 7 ng umaga po magsisimula ang laro ni Emma Raducanu at saka yung si Pegula. Ito po ay isang Amerikano, yung si Raducanu ay British. Very, very popular po yung si Raducanu at marami nagsasabi na maganda daw laban kung si Raducanu at si Alex ang magtatapat sa semifinals. Pero alam niyo po, ito si Raducanu, hindi po kasing taas ang ranking yan, pero nanalo na rin po yan ng mga malalaking tournament. Kaya kung tayo po'y mapapapala rin at ganyan po ang laro ni Alex, lalong-lalo na pinakita niya laban kay Swiatek, kay Madison Keys, at saka kay Elena Ostapenko. Ito po si Alex, malaking pag-asang makapasok sa finals dun sa laban nila ni kung sino man ang manalo po niya sa Raducanu at saka yung Amerikano po si Pegula. So, abangan po natin yung mananalo dyan. Alas 7 po na umaga yan. At ang laban po ni Alex ay malamang sa malamang ay sa Sabado ng umaga. Sabado ng umaga. Magkano bang, may nababasa ako, may premyo na si Alex, no? Pagpasok pa lang sa quarterfinals. Ngayon, pasok sa semis. Magkano na po ba ang premyo? Hindi naman kami babalato kay pinsan, ha? Hindi naman kami nagkukwenta. Hindi naman kami nagkukwenta. Masaya lang kami. Masaya lang kami para sa kanya. Humihingi na rin ako doon sa pinsan ko na si Mike, yung tatay po niya. Sabi ko kahit isang golf set man mag-uwi ko. Sabi ko. Ano po, Kapinging, ngayon po nahalo na ang kanya pong prices ay 189,000 na pagpasok sa quarterfinals. Ngayon po nakapasok na siya sa semifinals. May mahigit $300,000 na po. Matindi. $320,000 siya tapos kung di ako nagkakamali. So, pag pumasok po siya ng finals, mahigit $250,000 na po. At pag tumasok po at pag nanalo po, 1.2 million ang kanya pong magiging premyo. Overall, matindi. So, itong magiging laban niya sa Sabado ay, bali, yun na ba ang final? O may isa pa? May isa pa. Pag nanalo, pasok. Semifinals. At kung mananalo po siya, ang katapat po niya doon sa kabilang side ng bracket, ay
ay malamang sa malamang ito pong si Sabalenka, yung number one player. Number one. Si in the world. Sabalenka. So from ngayon po ay 140th siya. Tama po ba sa ranking sa buong mundo? Sa tansya niyo mga gano iaangat niya? Well, actually, ito pong pagkapasok niya sa semifinals, expected ko po na ng marami na bababa siya sa mga 117. Pero ngayon pong pumasok siya sa semifinals, ang sabi ho ay baka bumaba po ang ranking niya or tumaas sa number 75 around that Ooh. area. So that means Oo. maaari pong mag-break 100 na si Break 100 na siya. sa pagkapanalong ito. Eh, tinan mo, At yan po ang kanyang pangarap. Yan po ang Oo. kanyang sinabi sa akin at the start of the year, nung na-interview ko siya, sabi niya sa akin, ang kanyang pangarap this year ay maka-break 100. Break 100. Eh, hindi pa tayo katunying nakaka-4 na buwan Malamang mag-break 100 na yung Galing, ating pong galing. kababayan. Kaya nakakatuwa. oh, tinan mo na 'yon, ang layo pa pala niya, nasa 140th. 140 ang pangarap niya ay mag-break 100, pero itong mga tinalo niya, itong si Helena Ostapenko number 25 at itong si Madison Keys number 5 Number 5, at itong huli number 2. Giant Slayer nga siya. Giant Slayer itong si Kaya talagang talk of the town Talagang talk of the town po sa buong Amerika dahil talaga namang hindi akalain na ika nga yung Cinderella run po ni Alex. parang kanto parang naalala ko dati biglang sumulpot yung Manny Pacquiao sa lupain ng Land of Milk and Honey. Tapos biglang minahal siya ng buong mundo. Mukhang ganun yung nakikita natin pag nanood ka sa mga sports news, tapos pati sa mga comments sa social media, parang paborito siya ng mga tao. Paano naman ho kayong hindi hahangat pagiging paborito siya kung yan po si Alex, una-una, napakabait, accessible, at saka very articulate, katunying na yes. na talagang, yung bang charming yung tsura niya, at Pilipinong-Pilipino, dahil kayo manggi, hindi naman po siya, hindi naman na, pero syempre may katangkaran po si Alex. 5'9", tama ba? 5'9"? 5'9" po, 5'9". Aba, matangkad nga pala, ano? Tatay niya, yung tatay po niya 6-footer pero yung paglalaro ng tennis, nakuha yun sa nanay niya sa Maniego side, yung ito po niya ang magaling mag-tennis sa Maniego. Sa nanay po niya. Ito pa lang si Alex, 19-year-old. Kumpara ko sa mga nakakalaban niya, ano bang age difference? Si Sviantek po, Jerry, 23, 12 years older. Yung si Madison Keys, 28. So talagang mas mga may edad sa kanya. Oh. Pero ang mas mabigat po dyan, yung experience. Ito po si Sviantek, in 2019 pa lang, pumapasok na po sa mga Grand Slam. Galing. Si Alex po, hindi pa nakakatungtong sa yung main draw ng Grand Slam tournament. So, nakikita niyo yung karanasan lang, yung ang layo po ng diferensya. Pero, ika nga na overcome po ni Alex yan at talaga namang kita niyo naman yung kanyang reaction pagkatapos nanalo. Mangiyak-ngiyak Talagang Mangiyak-ngiyak sabi niya. Kaya nga Tapos maiyak-iyak dahil yung ama niya po at saka yung ina niya nandun na sa stands, dumating po sila kahapon. Ipinakita nga, ipinan nga nung camera, pinakita yung tatay niya Opo, si Mike, nandun na po. Sabi ko nga sa kanya, magsuklay ka naman at sabihan pa. Parang kararating lang, galing ng pakagising lang Kaya sabi ko, magsuklay ka naman. Pero nakakatawa talagang talaga. Yung tiyuhin po nila, yung kapatid ni Mike na taga Portland ay lumipad na rin po patungo sa Miami. Nako, May napansin. Alam ko bang panlipad sa Miami, kaya Hermin niyo ako May napansin mo ba kayo, saan mo nakita na may improvement si Alex sa kanyang laro para makapag sunod-sunod na panalong ganito? Jerry, kung makikita niyo, una-una, kung mapupunan niyo yung service ni Alex, nasa low 80s. Pag Low 80s, third niya na ni-net siya o fault, no? Pero ang pinakamalaki pong pagbabago sa laro ni Alex, Jerry, yung pong kanyang court sense, no?
ang yung forehand po niya, yung kanyang ground strokes, solid na solid kanina. Lahat po ng kanto, pinatamaan niya, at saka lahat po ng mga linya. Ang ganda po ng timing niya, yung tinatawag nilang dinadivert niya, redirect niya po yung kalaban niya. Yung placing, Kaya ano? talagang pinapagalaw niya yung kanyang kalaban niya. And yung sa tingin ko, Jerry, yung pinakamalaking improvement niya, yung return of serve. Return of Yung serve. return of serve ni Alex po kanina. Yung serve po ni Swiatek kanina, nasa sa 100 miles per hour. Uy, Grabe. Mariusip. Grabe. Lang ni Alex kanina ko yung return. Naibabalik niya yun. Opo, naibabalik niya na napakadali at sakto sa gusto niya papuntahin ng court. So talagang iba na yung lakas, Sobra. iba na rin ang bilis, at saka iba yung kanyang court management, yung kanyang game planning. Napakaganda po. And sabi nga nila, what makes it more special, itong panalo niya kay Swiatek, ay itong picture niya nung gumraduate siya sa Rafael Nadal Academy. Kasama pa pala sa isang photo op doon si Swiatek, si Iga, no? Opo. Full circle talaga. Viral na litrato kasama si Rafa Nadal. Talagang sabi niya, hindi niya akalain na 4 years later, magtatapat sila. Talaga hong pambira, ganyan talaga ang mundo. Sabi nga ako niya, I still feel the same person nung gumraduate. Pero si Iga, malayo na narating, kaya very surreal daw yung nangyari kanina para sa kanya. Yes, sir. Tito Noli, kumusta na lang kami kay Pinsan, ha? Maraming salamat. Opo. Tato Jing, salamat po sa inyong suporta kay Alex. At paparatingin po natin kay Alex na gusto niyo siyang makausap. Yes, sir. Hopefully, ma-set po natin na makausap mo si Alex. Opo, Okay. maraming salamat. Thank you, Kume. Tito Noli, at magandang umaga. Magandang umaga po, Jerry, Tato Jing. Si former Philippine Sports Commission Chairman Noli Ayala. Ito po, inuulit lang natin sa dami ng namang nangyayari sa atin, at pinakitaan na tayo ni Het ng commercial, kung gaano karami ang commercial natin. Siguro dun sa ayun lang parang lang ma-picture din ng mga nakikinig sa atin. Yung kalaban ho niya bukod sa number 2 napakalakas pumalo. Yan ang mahirap doon, yung serve. Kapag sobrang lakas mag-serve ng isang kalaban mo sa tennis, hindi mo maibabalik eh. Maibalik mo man, mataas. Nahihirapan ako sa mga ganun eh. Talaga, kumpatsero. Nung Nung huling maglaro ganun din ba yung na-experience mo? Nung huling nag-serve ako ng Batota Ilongganisa sa Cartoon Yings. Pero dito, sa kwento ni Kume, yung placing. Ano ba yung placing? Ang placing, yung placing ng bola, kung saan mo ilalagay. Tama. Patatakbuhin mo ng patatakbuhin na kung Mapapagod eh. Napagod to si Swiatek. Hindi, Iga na lang. Si Iga, napagod. Yung bang kaya mong pabagsakin yung bola doon sa mga dulo, sa guhit. Sa guhit. Tapos, kumukan pa yun. Medyo may pektos pa. Pag napadala mo sa kaliwa, tapos halimbawa, naibalik. Sa kanan mo naman papabagsakin. Mapapagod. Bayaw. Lawit daw ang dila ni Iga. Nagmukhang ang eksperyensado itong si Alex, ano. Ganun talaga. But of course, hindi pa tapos ang laban. Sana makarating sa finals at siyempre makuha niya ang kampyonato sa Miami Open. Isang napakagandang balita sa gitna ng madidilim na mga kwento. Dito po sa ating bayan. Magbabalik po ang ACS Balita. ACS Balita. 6:33 na umaga. Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Hi! Magada morning! Ano bang araw today, kumpatsero? Today is Laundry Day Friday. Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita.
Tuloy ang mga balita sa ACS Balita. 6:40 na ng umaga. Bumaba ng 18.4% ang crime rate sa buong bansa sa nakalipas na 70 araw. Sa datos ng PNP, bumaba daw po sa 7,300 ang bilang ng focus crimes mula January 12 hanggang March 22. Mas mababa ito kumpara sa halos 7,000 noong November 3 hanggang January 11. Kabilang po sa mga tinatawag na focus crime ang murder, homicide, physical injuries, rape, theft, robbery at pagnanakaw ng mga sasakyan. Sa National Capital Region, Calabarzon at Central Visayas naman naitala ang malaking pagbaba ng crime rate. Pero meron pong isang batang pinatay sa saksak ng kanyang kaklase sa Parañaque. Pambihira itong balita natin, Mother. Mga Bumaba. Tapos meron ngayong krimen ang involved bata. Alamin nga natin ang balita mula kay RH27 Noche Kakas. Kami Noche! Kaya Jerry at Katunying, mapalad tayo ngayon dahil nagpaunlak ng interview yung nanay nung biktima na 14 anyos na napatay sa saksak ng kanyang classmate sa loob ng eskwelahan dito sa may Monwok National High School sa lungsod ng Parañaque. At kausapin natin. Nanay, live po tayo sa DCR8 sa 2x2 kasama si Ka Jerry at Katunya Anthony Taberna. Sir, magandang umaga po si Atty. Tabenya. Sir, pangyayari sa anak ko, hindi ko po matatanggap to. Sir, nilalaban namin po ng hustisya yung anak ko. Gusto po namin, sir, na humingi po ng tulong po sa inyo. Matulungan niyo po kami. Noche, sa mga hindi nakakaalam ng kwento, Noche, lalo yung mga kabubukas lang ng radyo, pakibigyan mo nga ng background. Oo. Nangyari yung insidente ng pananaksak Katunying sa loob mismo ng eskwelahan habang naka-recess time yung 14 anyos na biktima at yung suspect na kanyang classmate. Kaklase. At doon nangyari yung insidente. Lumabas kasi yung biktima para isumbong doon sa panunutok ng kutsilyo. Pagbalik nung biktima ay sinalubong na siya ng saksak itong suspect na isang 15 anyos na suspect. At batay doon nga sa report, sa statement ng teacher, yung biktima pa daw ang nambuli doon sa suspect. Pero nanay, may pagbabanta na po ba ang suspect po? Ang sabi po ng anak ko, Mama, binubuli po ako ng kaklasmate kong bakla. Hindi lang ako, marami kami. Dinagukan niya ako sa ulo, Mama. Sinabi niya sa akin ng gabi, Mama, mamamatay ako, Mama. Baka ako mamatay, sumunod ako kay Papa. Ayokong pumasok, Mama. Sabi ko, kausapin mo ang teacher mo. Isumbong mo sa guidance. Gusto mo report sa barangay. Sabi niya, baka biro lang yun. Sabi niya, di, papatayin ako, Mama, ng bakla pag daw ako nakita. Tapos ang kwento ng teacher, kasama niya yung anak ko, yung teacher niyang advisor. Close sila ng teacher na yun. Sinalubong daw yung anak ko ng suspect na inisip ng teacher sinuntok. Yung pala ina-speak na dito po sa piliran. Grabe, no? Sa may daddy niya. So nagsumbong na ho pala, nanay, nagsumbong na ho pala sa inyo yung anak ninyo. Opo, sir. Nagsumbong na po, binabantaan po siya. Kaya po, sir, lagi po siyang absent. Nagbinabantaan po lagi siya. So yung mga pagbabanta na yon hindi lang minsan, matagal na? Matagal na po kinukwento sa akin. Ang sabi niya, Mama, gusto ko mag-guidance. Nahiya ako sa teacher ko. Baka babaan ako ng grade. Meron na, baka kasuwa, tawag dito? Baka magka-record po ako. Yun ang sabi ng anak ko. Sabi ko, nak, malaki ang laban natin. So, yung Martes po ng gabi, 20 minutes bago mag-alas 7 po, sir. So siya, yung anak ninyo, binubuli na noon pa. Opo. O yun pa, yun ang sabi niya, Mama, binubuli po ako ng bakla. Paulit-ulit siya. Hindi lang daw po siya, mga classmate niya. Pero anong nabanggit sa inyo na dahilan bakit binubuli siya o ba't galit sa kanya? Dahil po sa inggit lang po, dahil lang po sa makeup, nanghihiram ng makeup sa anak ko, dinagukan po siya sa ulo, hindi niya inano. Nagsusulat po ng anak ko ng project. Ang sabi ng anak ko, ikaw bakla ka, tigil ka, may ginagawa ko. Dinagukan daw sa ulo. Tapos hindi siya humihiram ng lipstick sa kanya mga makeup. Mahilig yung anak ko sa makeup. Ang ginawa naman ng anak ko po, yung towel niya,
parang hinampas. Yun ang kwento niya. Mm-mm. Sabi ng mga classmate niya, huwag mong patulan yan, si Robilin, babae yan, walang laban po ang babae. Kinuwento po lahat sa akin ng anak ko. Mm-mm. Basta ang sabi niya lang sa akin paulit-ulit, mama, baka patayin ako, mama, baka bukas, ganun. Yung parang salita niya, hindi ako makapaniwala. Iniisip ko, baka biro lang po yung sinasabi niya. Nagkatotoo talaga mga sinabi niya sa akin. Pero ang sabi nyo, pinarating na sa guidance at saka school. sa teacher. Hindi po nagpunta anak ko, baka iniisip niya magka-record siya, i-record pa siya ng guidance. Aha. Kaya po siya sa mga teacher niya na magsabi. Pero nagsusumbong na daw sa teacher. Sabi po ng teacher yung advisor niya. Yung po bang anak ninyo, yung anak ninyo ay may mga kapatid? Meron po. May mga kapatid nag-aaral din po sa parehong Ako may school? mga ate. Kapareho Opo, din sa hindi, yung mga anak ko may mga trabaho na po. Siya lang po ang siya lang nag-aaral. Oo, kaya ko po Opo, thank you. tinatanong baka po kako may mga iba pang mga testigo doon na kasama, baka yung kapatid niya nandoon. Nung pala siya lang mag-isa nag-aaral doon sa mga anak nyo. Wala po. Ganito pong pangyayari, sir. Nakaraang linggo, hindi ko po alam kung kaibigan niya ka-classmate nagpunta sa bahay, nagsumbong. Alam mo, ate, yan si Robilin, binabanta ng ka-classmate ko. Hindi ko matanda ng ka-classmate niya. Matagal na po yun, siguro mga 1 buwan na nakalipas. Oo, pambihira. Yun lang po. Oo, yung pong suspect ngayon, nasaan na? Nasaan daw naking suspect? Nasabi na, DSWD. Nasa DSWD na. Oo. Pambihirang patis. Sige po. At sige, manawagan po kayo. Sige po, sir. Ang masasabi ko lang po, sir, matulungan niyo po ako sa po, sir. Wala po ako ng assistant na financial para po sa anak ko. Wala pa rin. Nakamamatay lang din po, sir, ng asawa ko. Wala pa 1 taon. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Hilang po ang hiling ko po sa inyo po, sir. Matulungan niyo ko yung laban ng hustisya ko, yung anak ko. Yun lang po, sir. Maraming salamat po, sir. Wala na po ako masasabi. Naninikip na yung dibdib ko, sir. Salamat po, nanay, at nakikiramay po kami. Salamat Noche. Maraming salamat po. Yan Tony ka Jerry, ang masaklap nga kasi wala pang 1 taon namatay nga yung kanyang mister at ito na naman ang dagok sa kanilang pamilya, yung kanyang anak na bunsong babae na talagang hindi nila matanggap yung nangyari dahil lang sabi nga nitong si Nanay Evelyn namatay na nga yung anak niya, ngayon nababaliktad, yun pa daw ang anak niya ang nambuli. Bubuli. Oo, parang ganun yung kwento. Noche. Yung bang eskwelahan na yun walang gwardiya? Meron, may mga gwardiya. Kaya hindi ba sa gwardiya merong mga chine-check na mga ganyan? Bakit nagkaroon ng panaksak yan? Ice pick ba ginamit? Kutsilyo. Kutsilyo? Knife. Kitchen knife. Kitchen knife. Yun nga ang naipasok sa loob. pangamba ngayon ng Jerry Katunying, yung mga magulang ng mga estudyante dito sa Munwok National High School. Dahil paano, ang tanong nila, paano nakapasok yung kutsilyo? Paano At yung mismong pangyayari, yung pananaksak, saan mismo yung parte ng eskwelahan nangyari? Sa mismong classroom. Sa loob? Ay, sus, Maria Josep. Loob. Nakita sa classroom habang andun din ang ibang mga kaklase nila? Yes, tama. Kaya ang nakuha kong informasyon ngayon, walang pasok yung itong Munwok National High School. Dahil doon. Dahil sa pangyayari. Hindi, sinaksak sa harap ng mga kaklase niya. Ganon. Mga estudyante sa mga nandoon. Ay, naku. Ngayon, ang inaano lang ng pamilya, kasi 3 classroom, nanay, 3 kwarto yung pinasukan ng kanyang anak para humingi ng tulong. Sa pangalawang pinto daw, nagsara na po yung mga estudyante ng mga pinto.
Mm. Ang sabi po ng teacher, hindi niya po dahil maawat yung suspect na yun. Dahil- Is daw Nabanggit mo, nanay, na hindi lang siya ang hinabol ng Hindi, saksak, ang sabi- pati yung mga grupo Hindi ng po. Ang katahan. sabi po ng teacher sa akin, hindi lang daw si Robolin, pati daw yung kaklasmate niya, hinabol din daw ng saksak. Parang wala na sa sarili yung lalaki, yung kaklasmate niya. Oh. Ang pagkakamali lang ng anak ko, lumabas pa eh. Doon pa rin daw siya dinali sa walang teacher eh. Binakbakan pa rin ng saksak eh. Oh, ilan tama daw noche ang inabot na saksa? Apat. Sus Mario. Napuruan po siya doon sa may kili-kili, pati yung dito niya sa itong likod, ito nakita Ang ko. dami. Halos, Ang dami yung ba? barang ko, ang damit ng anak ko. Parang tingin ko, hindi lang ko yung 4 eh. Parang may nakasiksik pa dito, parang panlima eh. Ito po ang sa ospital eh. Ang sabi mo, Noche. ito eh. Noche. Yes, oo. Oo, at least klaro na sa atin, marami siyang maraming tama. Ang problema 15 anyos yan. However, kahit na merong juvenile delinquency act ba 'yun, kumbachero? Hindi makukulong sa Kasi 15 anyos. 15 anyos pa lang 'yan. Pero meron pa rin namang paglilitis na gagawin diyan. Subaybayan natin at sana yung school makapag-adjust, especially sa security, nakakapasok ang patalim sa loob ng paaralan. Maraming salamat, Noche, at muli ang pakikiramay natin sa pamilya. Okay, so nakikiramay ang DCRH at ang 2x2. Okay, so live mula dito sa Barangay Bulok sa Parañaque, RH27, Nochikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Noche. ACS Balita. Sa ilang pa nating balita, inamin po ng nagsampa ng kaso laban kay Mayor Marcy Teodoro na supporter siya ni Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo. Sa pagharap sa media, inamin ni Sofronio Dulay na kaalyado niya ang mga Kimbo nang komprontahin na ukol sa kanilang mga Facebook post na pabor sa katunggali ni Teodoro. Samantala, katarungan naman ay sinisigaw ni Mayor Teodoro na nagsabing ang 6 na buwang suspensyon sa kanya ng ombudsman ay political persecution at kinwestiyon din ang timing nito. Samantala, muling babawasan ng Department of Agriculture ang maximum suggested retail price ng imported na bigas na magiging 45 pesos kada kilo simula sa March 31. Ito ay dahil sa patuloy na pagbaba ng presyo nito sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, sa kasalukuyang level ay bumaba ng 19 pesos per kilo ang imported na bigas kumpara sa dating presyo nito bago ipinatupad ang MSRP noong Enero 20. Tinanggihan ni Senate President Jesus Escudero ang petisyon ng House Prosecution na padalhan ng subpena si Vice President Sara Duterte kaugnay na impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay Escudero, hindi ito maaaring ipatupad dahil sa nakabakasyon ng Kongreso at walang nagaganap na sesyon sa Senado. Netherlands ang maginang Hanelet Avancenia at Kitty Duterte para makasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaarawan nito bukas. Sa Facebook ay binahagi ni Lance Kurt Zimmerman Duterte, apo ng dating Pangulo, ang ilang larawan ni Hanelet at Kitty habang nasa labas ng detention center ng ICC. Sinabi ni Lance, bumisita kaagad sa labas ng ICC detention na magina kahit hindi pa pwedeng makita ng personal ang dating Pangulo. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Tabernal. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Tago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. 2x2. Nakita mo ba yung desisyon ng Supreme Court, kumbachero? Patungkol kay dating Laguna Governor Ejercito. Ano ba yun? So ibig ba sabihin makukulong? Hanggang 8 years yun Kasi kinatigan ng Korte Suprema tapos meron pang perpetual disqualification from holding public office. Oo, yun mismo. Ano ba yun? Final and executory na ba yun? Pwede pa naman siguro silang mag-MR kumbachero. Pero ang tanong dun
Habang naka-MR, habang naka-MR, kailangan bang nakapiit na siya? oo, o pwedeng makapiyansa pa rin, ano? Pwedeng makapiyansa. Ito po, pinagtibay ng Korte Suprema ang graft conviction ni dating Pagsanhan Laguna Mayor George E.R. Ejercito dahil sa illegal. Ito, pakinggan po nito mga taga-Concepcion Tarlac, taga Pagsanhan Laguna. Dahil sa illegal na paggawad ng kontrata sa isang hindi lisensyadong insurance company na hindi dumaan sa public bidding. Ayun, nako. So, ganun pala katindi yung kumbatsero. Kahit maganda pa intensyon mo, Oo. kahit maganda pa yung proyekto, Kailangan may prosesong susundin sa batas, lalo na kung gagamitin nga ay pondo ng gobyerno. kompo, sa Korte Suprema po, iginiit ni Ejercito na hindi na kailangan dumaan sa bidding Dahil yung kontrata dahil ano yan, negotiated. dahil yung contractor daw ay yun lang daw ang kwalipikadong service provider. Sabi nung nagreklamo, hindi totoo hindi yan. totoo yan. Oo. Oo. Sabi ng Korte Suprema, ang kontrata para sa insurance to Ang daming insurance eh. at ay napapasailalim sa klasipikasyong goods Oo. na nangangailangan ng public bidding sa Ayun. ilalim ng Government Procurement Reform Act. Yun. Ayun, nako, ayun. Baka akala nyo, Kaya mag-iingat mag-iingat yung mga nasa gobyerno, lalo na dyan, ito sa mga ganito, sa mga local government units, maaring sabihin natin na maganda ang inyong intensyon, ang inyong hangarin. Gusto nyo mabilis. Mabilis. Sino ba ayaw ng mabilis? Tulad nung isang binabanggit nating sitwasyon na wala pang bidding, dineliver na yung mga sino ba may ayaw ng ganun? Wala pang bidding, nagawa. Ang ganda nun. Wala pang bidding, na ilagay na yung magagandang mga puno sa harap ng bagong gawang na landscape sitio. na. Ang ganda na ng lugar. Ano ba masama doon? Yun na nga. Ano ang masama doon? Ang masama ho doon, may batas. May batas Meron po ho kasi. tayong batas na dapat na sundin. By the way, si Mayor Noel Villanueva ng Concepcion Tarlac ay atin pong tinatawagan mula pa nung isang araw. Sumagot po siya kahapon sa ating kay Mother at saka kay Yuel. At ang sabi kung daw hindi pa raw niya nahahawakan yung complaint. Hindi pa niya nababasa yung complaint, no? Kaya saka na lang daw sila sasagot. Ganon? Sige, kung nga talagang ganon naman pala eh. Basta't yan, no, kailangan sagutin nyo yan. Hindi man sa media, hindi man sa amin, sa kay Uncle Sam, sa ombudsman. Ombudsman. Balita nga muna tayo, kumbatsero sa Maynila. Si RH29 Boy Gonzales ano raw ba? palakad-lakad yan. May ano daw ba dyan ngayon? May unity walk daw. Ayos yan. Para sa mapayapang eleksyon. May kakasama kaya ang mga kandidato? Alamin natin ang balita mula kay 29 Boy Gonzales. Come in, boy! Anthony, Jerry, alas 6 na umaga nang magsimula ang Unity Walk at peace covenant signing dito sa tipon-tipon sa mismong tapat ng National Museum at naglakad hanggang dito sa kapilya ng Katipunan. At nagsama-sama yung sa covenant signing ang mga kinatuwa mula sa government, law enforcement agencies, mga religious sector at iba pang grupo para pagtibayin ng atong kanila paninindigan para sa ligtas, tapat at maayos na eleksyon. Sa naturang aktibidad sa Jerry Anthony, ang Team Asenso Manileño lamang ang pinangunahan nga ni Manila City Mayor Hanny Lacuna ang dumalo at nakiisa sa naturang peace covenant signing. Asan daw yung ibang mga kandidato? Halimbawa si dating Mayor Isko tsaka si Congressman Sam Versosa. Wala sila dito, hindi ko nakita, hindi dumalo. Kinumbida ba naman? Baka naman hindi kinumbida. Baka naman hindi mo kinumbida, boy. Kinumbida ng Comelec. 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 Sila ang nag-organisa nito sa Unity Walk. Sa kasunduan na Anthony Jerry, nangangako na lumagda itong mga ito, lumalagda na sila
na titiyakin nila ang seguridad ng bawat Pilipino sa pagboto, malaya sa banta o pananakot at karasa. Pangalaga nakatumpakan ng halalan sa pamamagitan ng tamang pagpapatupad ng mga proseso alinsunod sa batas at regulasyon ng COMELEC. At yung mula kandidato ni mga kasama ni Mayor Rani Lacuna, Vice Mayor Yul Servo, mga congressman, at nakita ko rito si Congressman Joel Chua ng 10th District at kanilang mga katim sa konsehal ng 6 na distrito ng lungsod ng Maynila. Kasama rin ang mga opisyal ng Manila Police District at ng Armed Forces of the Philippines. Si Ed Gumban ba yun? Si Ed Gumban ba yun? Nakita ko na yun? Oo, si Ed Gumban, walang pagbabago. Ang gaya niya si Ed Gumban. Biyarang pati paano magiging unity walk yan? Sila Mayor Hani Lacuna at mga kasama lang sa partido ang nagpunta. Anong klaseng unity walk yun? Oo nga, tatanong natin mamaya yan pagkatapos itong aktibidad sa mismong sa COMELEC officer ng lungsod ng Maynila dahil sa ongoing pa itong signing ng dito sa para sa Peace Covenant. At ang pinaka-election officer dito, Attorney Jericho Jimenez. Ito, ang COMELEC officer po. Yan muna, mula dito sa kartilya ng Katipunan. May message ako sa iyo, boy. May message ako sa iyo, ha? Sige. Copy. Thank you so much. Si RH29 Boy Gonzales. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy, Direk. 8 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, halos 200 ebidensya na isinumite ng prosecution sa ICC. Hawak na ng defense team ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Senator Amy Marcos kumalas na sa alyansa, tatakbong independent. PNP nilinaw, security escort ni Senator Bato binawasan lang at hindi inalis. Itong tauhan ng Bureau of Immigration na sangkot sa human trafficking, sinibak. Estudyante patay sa saksak ng kaklase sa loob ng isang paaralan sa Parañaque. At panahon ng taginit sa bansa, nagsimula na. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello world! Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. At meron din tayong bisita rito, kumbachero. Aha. May daladalang bangus. Aba, tinan mo nga naman. Yan ba yung boneless bangus? Ang dala daw niya natanggal na ng tinik, so deboned. Abangan po niyo ang isang batang paano ba Pangasinense, no? Pangasinense. Masantos siya, kabosan, sa kayo namin. Agbangong kila. Yun. Abangan po niyo kung sino siya. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:10 ng umaga. Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita.
Umpisa na ng Taginit, Kumbachero, officially. Talaga, oo. Sabi ng Bagamat pag-asa. ilang araw at ilang mga nakakarang araw na rin tayong init na init, ngayon palang official ang tag-init. Kapag Na lalo pang pinaiinit ng eleksyon. Talaga, sinabi mo pa. Pagka ba ganitong Taginit, kumusta kaya yung mga bangus dyan sa Dagupan? At saka sa iba pang parte ng Pangasinan? Hindi kaya naiinitan din? Tama-tama at binisita tayo dito ha. First time nating nakita up close. Ika nga, ang gobernador po ng lalawigan ng Pangasinan, si Governor Ramon Guico III. Gov, magandang araw po sa inyo. Magandang umaga. Opo, salamat po. Malayo-layo ang Pangasinan. Butit na nadaan ho kayo dito sa amin sa DZRH. Oo, at isang karangalan ang makasama dito sa inyong programa. Tama-tama po, no? Nandyan na po rin lang kayo. Ang Urdaneta ay very controversial ngayon. Urdaneta City, Pangasinan. Ang mayor at vice mayor doon ay sinuspinde ng Malacanang at dapat ay ini-implement ng DILG ang suspension order. Pero ang tanong, na-implement po ba at kumusta po ba ngayon sa Urdaneta City ay sa report na natanggap nila? Sa tingin ko po, na-implement ng DILG, pero yung airing and suspended officials, ayaw nilang kilalanin yung suspension order. At yung mga sumusunod naman na mga konsehal na dapat mag-assume ng kanilang pagka-OIC, ayaw rin tanggapin. Ganun. So yun yung ano. Walang gustong umaktong mayor at vice mayor. Opo, it seems maliban na doon sa dalawa. It seems na ganun. So ang mayor po dyan na suspended, ulitin lang natin sa mga hindi nakakasubaybay dito, ang suspended mayor po dyan si Julio Paraino III at ang vice mayor, kaapelido niya, Vice Mayor Jimmy Paraino. Magkaano ho yan? Magpinsan po Magpinsan. sila. Okay. Magpinsan. So, in-implement ng DILG Region 1, tapos, supposedly, yung Councilor number 1 and number 2 ang mag-a-acting, tumanggi. Ayaw. Sa tingin ko po kasi hindi na ako privy sa sa nangyayari. Yun ang nababalitaan ko kasi it seems that yung suspended mayor pa rin ang umaakto ngayon na mayor. Kung umaakto, tutuloy ko lang muna. So, ang report ay tumanggi yung 1 and 2, yung 3 and 4 ay ayaw ding mag-assume ng kanilang posisyon. Tapos, hindi ba meron pa ibang mga konsihal? Opo. So, ano po ba nakalagay sa batas kapag ganun Hindi yung po mga... ako sigurado sa batas kasi parang first of its kind ito Kaya parang it's a big question din for us. Oo nga ano. So parang sa ang report sa inyo, ang information ninyo Gov, tuloy-tuloy na nagfa-function yung mayor, yung suspended mayor and vice mayor kahit na sila yun nga suspended. Tuloy-tuloy sila sa pag-perform Yun, kasi may mga nilalabas silang EO about suspension of classes and issuance of important documents na sila pa rin nakapirma. Hindi ba So questionable? hindi na-implement mo pala ang suspension. That's a big question Hindi pa kayo kinakalabit ng DILG, Gov. Baka pwedeng tumulong kayo rito para wala po, hindi po kami. Kasi Kasi it's DILG ang DILG mismo. Hindi, pero ang problema dyan, if they have been suspended since January at sinerve naman ng DILG at ayaw sundin at ayaw namang mag-assume ng responsibilities ng mga dapat sana ay papalit sa kanila, paano magpa-function ang City Hall? Ibig ko sabihin, legally. Di ba, mag-ipipirma ng cheque yan, pasweldo, may mga kontrata. Sa pagkakaalam ko po, Katunying, kasi talagang sinulatan naman ng DILG ang depository banks nila. I think pati COA, Civil Service, at lahat ng mga departments diyan na in-inform sila na the mayor is suspended and he should not sign anything, no? Kasi nga hindi dapat So I don't know what's happening actually. Oo. Napakalaking lungsod pa naman yan sa buong Pangasinan. Madadaanan mo yan kapag pupunta ka ng Baguio. Kasi I think it's the call of the ILG. Kami naman, pinafurnish lang kami ng mga
ang mga memo nila eh. Tama kayo, Di-furnish na kami. DILG. Secretary John Wick, kayo ho dapat na kumilos dito parang hindi kayo kinikilala. Hindi, saka ang problema niyan, kumbachero, magiging bad president Totoo yan. Oo. Imaginein mo kung meron pang sususpend ang ombudsman o office of the mayor, of the president, na mga LGU, sabihin lang, sa ordaneta nga Oh. I think that is the main concern na sinabi ko na rin po sa DILG yan at sa kay Secretary kasi nga it will create a bad precedent, no? Kasi anybody na si-serve nila ng any order like suspension, pwede lang iiwas na lang at hindi sundin. Oo. So, kumusta po ang sitwasyon doon? Wala namang mga rally-rally? Wala naman po. So, open naman yung Ordaneta City Hall, yung mga Sa tingin ko naman po, nagfa-function naman na mabuti. Kasi iniisip natin baka sarado ang City Hall, walang transaksyon ng City Hall dahil sa suspension. So, tuloy-tuloy ho pala sa pagkakaalam ninyo. I don't think may legal transaction because nung huli, meron silang dinalang mga police para magbantay sa City Hall para hindi papasukin ang suspended mayor at vice mayor. So, sakit sa ulo nung talaga sakit sa ulo. sakit sa ulo niyan. Pero ang governor kasi, kumbachero, bagamat siya ang tatay ng probinsya, may mga limitations din kayo sa pwede niyong gawin no? Can you take over in place of the those officials? I'm not sure of that. Wala pa kasing nangyayari pong ganyan. Oo nga, ano. Ang hirap dito. I think it's a call of the DILG. Sila po talaga siguro yan. Kumusta po ba ang Pangasinan? Sa iba namang bayan at syudad, okay naman? Oo. Generally, maayos po, tahimik at progresibo ang aming probinsya. Marami po kami mga projects na tinatawag naming mga legacy projects na gusto naming ma-implement. Like, ano po? Unang-una, yung expressway po na sinign namin with San Miguel as joint venture. From Binalonan up to Lingayen, sila po yung magko-construct and we are part owners and they will turn it over to the province after 35 years. So nasa right of way acquisition na po kami. Kasi malaki ang Pangasinan Talaga. From east to west, yung dulo sa dulo, mga 5 oras po yan na ibabiyahe nyo. So sobrang hihikli ang biyahe ng mga taga-Binalonan to... Kasi from Binalonan, andun na yung T-Plex. Connected na yan hanggang south. Sa mga airports natin, Central Business District, konektado na yan. Tapos may kukonekta mo sa capital town of Pangasinan. So malaking bagay po sa amin yan. Sa fisheries, ang Pangasinan sobrang sikat. Nabagit ko nga kanina sa introduction ko, bangus Wala ba kayong problema ngayon na tag-init? Di ba pag may mga issue lagi? May mga ganun po. May nabalitaan nga ako naman, pag umiinit, gumaganda naman yung harvest sa Talaba. So that's something that's being promoted doon sa Alaminos. Dagupan kasi Labrador, yan, Suwal, mga bayan na yun. Suwal, marami pong bangus dyan, doon sa Bolinao, mga bangus, dyan po ang mga fish farms mga po. hipon. Yung mga ang laki ng production ninyo. Kumusta ho market? Market, hindi naman problema ang market. In fact, maraming market domestic at saka foreign, international, no? Oo. Yun lang proseso na pag-export yun ng medyo tedious pero merong market, ang daming Pinoy sa katulad lang sa Amerika, ang daming Pilipino doon. Tayo naman ang number 1 na supplier of bangus. Bangus talaga, ano? Lalo na kung ayaw mo sabihin boneless. Ayoko ng boneless kasi nasisita kasi tayo sa boneless Sabi niya, nakakita ka naman naglalangoy na bangus na walang tinik. Pero masarap yung bangus sa amin. Hindi talaga. Iba po ang bangus niyo. Asin, hindi ba? Sa amin kasi nga Pangasinan Sa pangalan pa lang ng probinsya, Pang-asinan, panggawaan ng asin. For the last several years, mahigit 50 years, hindi kontrolado ng probinsya ang paggawaan ng asin. Kaya nung pag-upo ko po, nakipag-usap ako sa DNR for the province to manage the largest salt farm in the Philippines. I think in Pangasinan, and second largest in the Philippines, 468 hectares. Saan banda yan?
Doon po sa Barangay Saragosa, Bolinao. Sa Bolinao. Bolinao. Oo, Okay. andun yung salt farm. Ngayon po, meron kaming management agreement with DNR for us to manage. Tapos merong production sharing arrangement na kami ng DNR. So ito pala public, meaning government It's a property? Yeah, it's a public land, Uh-uh. no, na salt farm siya. Kami ang nagma-manage. Uh-huh. May mga maayos na ho bang technology ginagamit sa paggawa ng asin o pinatutuyo lang yung tubig Ang dagat asin po namin para maging kasi, asin? ang asin po namin, we call them solar salt. We call it solar salt. Uh-huh. So dependent sa sunlight. Oo. Kaya nga Yun kung tutuusin, tinatanong nila, ano bang produkto ng Pangasinan? Asin. Pero ang best resource pala namin, no, bukod sa Pangasinense, yung init sa probinsya namin kasi you have to have that Yung ganun. sunlight to produce salt. Oo. Kaya nga po marami rin mga solar farms na tumatayo sa amin kasi napakaganda Sa araw. Ang laki ng sunlight, Pangasinan eh. Oo. Sa area lang po, gaano ba kalaki ang Oo, Pangasinan? I think it's more than 500,000 hectares. And population, Ang laki. gaano kalaki? Population namin nasa mga 3.2 million Pangasinenses. So na-imagine ko, ang voting population nyo, mga nasa More milyon na than rin. 2 million. Mga 2 million. including Dagupan, mga 2.2 Kaya yata. paborito kayo puntahan ng mga kandidato ngayon. Pang-apat na lang po yata kami ngayon sa Reyes. Ang Cavite, malaki din Malaki ang Cavite, ang Cebu, Yes. vote rich din po yan. Kayo po ba, ano ba ang partido ninyo? Ako po ay Nationalista Party. Nationalista. NP, oo. Uh-huh. Hindi ba kayo nagkakaproblema sa pag-estima ng mga national candidates? Pagpunta nyo dyan, pupunta sa inyo, pupunta rin sa kalaban ninyo. So far ngayon, sa akin nagpupunta eh. Wala akong nababalita na pupunta sa makakatunggali ko eh. Oo. Sa laki po ng voting population, sabi niyo more than 2 million. Yeah. Just for the information of our viewers and the listeners sa ibang lugar, kumusta po ba kayo nung nakaraang eleksyon? Yung panalo nyo? Nanalo po ako ng almost 200,000. 200,000. As a challenger ako noon. Opo. Oo. Uh-huh. Tapos ngayon, yung po bang kalaban nyo, pareho pa din? Sila pa rin. Siya pa rin. Oo. Ang laban na naman dyan ano ba nagawa nyo nung nakaraang yun, talaga. Yes. taon? Ano ba pwede nyo Performance. sabihin sa mga taga-Pangasinan? Hindi naman kayo nagsisi sa akin. Oo. Ano ba ang Kasi top of mind? Anong ako nagdesisyon ako to implement projects that are what you call legacy projects. Uh-huh. So beyond my term, no? Halimbawa, yung pong expressway. Nagpirmahan na tayo, darating yan eh. Yung salt farm. Tapos nagtayo po kami ng public college. Ang Pangasinan Polytechnic College that eventually will offer the School of Medicine. Oo. Saan ho yan? Doon po sa Lingayen, pero Lingayen, magtatayo na rin po kami ng pangalawang campus sa isang provincial township project sa Umingan, sa eastern part. Oo. So ito is free education, they don't pay anything, pero yung tuition nila, yung cost, binabayaran ng CHED Unifast. So, nagkakaroon naman ng income ang probinsya. Hindi ganun kalaki, pero at least nakapagpaaral ka ng libre. So with College of Importante. Medicine, ngayon, binibigyan namin ng importansya ang kalusugan. Ayan, oo. Lahat tayo, kailangan natin ng health care. Hindi po ba? Mayaman ka, mahirap, babae, lalaki, anumang estado mo, paniniwala, relihiyon, kailangan pangalagaan natin ang ating kalusugan. Kaya, nasa massive improvement kami ng aming healthcare system at provincial hospitals. Bumili na kami ng first time MRI. 7 MRI, CT scan. Yabang. Nag-MRI na kami. Kasi they need more parang precise scanning equipment. Saan yan ilalagay? Doon po sa aming Provincial hospital sa San Carlos. Yun yung parang pinaka-apex hospital namin. Na itra-transform din namin into a training hospital. And then, nakita ko rin po, di ba sinasabi sa Universal Healthcare Act, 100% of Filipinos kailangan enroll sa PhilHealth. Tama. Pero hindi po nangyayari. When we went on ground, I Maraming could say that 60% hindi sila enroll. walang PhilHealth. Oo. Kasi karamihan po doon, mangingisda, magsasaka, tricycle driver, they cannot afford na bayaran yung monthly premium. Kasi arawan sila eh. Ang mga nagtatrabaho dyan, sila yung may kaltas.
So Tama. ano ang ginawa Ano niyo doon ginawa sa niyo? Meron pong Pangasinan? programa Oo. ang PhilHealth ng tinatawag konsulta. Ito yung preventive health program ng ahensya ng PhilHealth. So, magpa-check up ka, no? Sa konsulta, 100% of population, i-check up nila. Consultation ng doktor. 50% of population can avail of laboratory services. Na Libre yun. Oo. Libre yun. Libre, Oo, oo. libre yun. And then, 25% ay pwedeng bigyan ng mga gamot, non-communicable diseases, at 15% yung mga nakakahawang sakit. So, meaning to say, if you have a population of 3 million, paano mo malalaman kung ilang million na, 25% na nabigyan mo, paano mo i-account lahat yun? Oo. Kaya nire-register po namin sa electronic management record, which is required by PhilHealth to account for the population and to record their medical, yung medical History. record nila, history. Taon-taon po kasing gagawin yan. Tama, oo. Yung Oo. libreng laboratorio sa PhilHealth once a year. Oo, na nilunsad libre. ko po yan nung, I think it was last year. Kukunti pupunta, parang ayaw magpa-check up, takot ako. Takot. Tama. Una, takot makakita ng doktor, ayaw malaman Ayaw ng nila. sakit. Oo. Pero pangalawa, yung takot nga na may babayaran, yun ang importante Yun ang na importante. maintindihan ng tao na wala kang babayaran ngayon sa konsulta, Dun sa pa lang. laboratory. Yes. Oo. Tsaka katunying, marami dyan, arawan ng trabaho nila. Oo. Pag hindi ako pumasok, wala akong iuwi Ayun, sa ang labas. problema. Oo. Kaya meron kaming Pangasinan Government Unified Incentives for Medical Consultation. Parang pinag-asawa namin yung PhilHealth konsulta at yung provincial, tinawag namin G-konsulta no? Parang Obamacare na rin yan. Konsulta. Oh, yun na yung ano yan eh. Sabi nung... Ito, pinapakita natin. Ayan, oo. Konsulta. Oo, yung napaka-importante basta't usapin na may kinalaman sa kalusugan. Pero kumusta ho ang tourism sa Pangasinan? Bob? Ano naman yan? Una-una yung Manawag. Manawag. Diba, milyon ang nagpupunta dyan taon-taon. grabe. Pero traffic, walang Oo, parking. Kaya nga yung problema Oo. dyan. Binuksan ko po yung likod kasi bumili ang probinsya ng mga property sa likod. Para eventually, kausap ko LGU, property nyo to, lagyan nyo ng parking ito, i-master plan natin for the convenience of the visitors at para magkaroon din ng livelihood at income yung local. Makinabang sila sa influx of visitors. Yun po bang 100 Islands? 100 Islands. Napuntahan nyo na ba lahat yun? Opo. yun? Sa Hindi Alaminos. yung bawat isla. Siguro mga 3 isla lang. Hindi. Dinadagsa din yun, ang 100 Islands. Dinadagsa din po yun. May mga pangarap po kami na mga boat ferry from Lingayen to 100 Island. Tapos sila Congressman Art naman ay may magandang plano rin doon. So, yun po, ang pinakamalaking contribution siguro would be the proposed Pangasinan Link Expressway. Kasi the second phase is from Lingayen to Alaminos. Long term to eh. Kailangan talaga ang mga namumuno sa bayan natin, hindi maiklian lang eh. Oo. Kahit ang totoo nun, ang problema natin lagi continuity eh. Pag napalit ng administrasyon, wala, nasisira. Putol na eh. Sana yung mga ganitong programa, kahit na sino pa ang maupo dyan, ay maipagpatuloy. Pero sa tingin ko, Katunying, wala naman sigurong susunod na governor o administration na tatanggalin i-abolish ang college na libre. I-abolish ang magagandang ospital at ipatitigil ang expressway. Kaya legacy projects nga eh. Kahit sinong administrasyon sa tingin ko, itutuloy nila ito dahil this redounds to the benefit of the people. Governor, ilang taon na ho kayo if you don't mind? 50 na ako. Para artista to si Governor para si Richard Gere di ba yung bigla ang tingin first time kasi namin nakita Gob, salamat sa pagpasyal nyo. Thank you po sa Dalas-dalasan nyo pag napupunta kayo dito, kahit magdala kayo ng bangus, okay lang po sa amin Kahit yun. papadala ako. Hindi, kahit yung longganisang toothpick, yung may toothpick. Sa Alaminos yun. Pero masarap din longganisa namin sa Binalonan. Sa Binalonan. Yan, Alaminos, Binalonan. Longganisang Binalonan? Parang hindi ko pa natin. Parang hindi ko natin.
Garlic yun, garlic. Gab, salamat po sa inyo. Thank you. At Thank you, good luck po Jerry. sa inyo. Magandang umaga po sa Maraming mga... salamat. Batiin nyo yung mga taga sige Pangasinan ng, sa Pangasinense dialect. Binabati ko ang ating mga kababayan sa Pangasinan, Masantosia, Kabusan, at si Kenamina. Imbag nga bigat, kada kayo amin. Ayan. Ayun. Halo kasi yan. Pangasinense tsaka Ilocano. Sa Ilocano. Yan sa buong Pangasinan. Ayun. Thank you, Thank you, Gov. Bye po kayo. Thank you. Si Governor Ramon Gico III, binisita tayo dito sa 2x2. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. This time check is Ay. Ang bilis ng oras, kumbachero. Kabilis talaga ng oras. Talaga namang... Birthday pa naman ni Kapuso, Jessica Soho. Ay, Ateng. Kapuso, ating Happy Jessica. birthday. Ka-birthday mo Jessica. pala si retired Lieutenant General Bong Dixon Aba. ng PMA Class 1987, ang kasalukuyang Deputy Director General ng PIDEA. Aba. Happy birthday, General Dixon. Binabati ka ni Andy. Aba. Andy De Los Reyes at ng iyong mga mista sa PMA Class 87. At magandang umaga rin kay Kuyang Aris Ramos. Kuyang Aris, kumusta ba si ating Rochelle? Magandang morning at happy birthday kay Kuyang Glenn Fabian. Kuya Glenn, happy birthday sa iyo. Happy birthday. Wala ba tayong libreng katonyix dyan? Ayun. Kaya binabati ka ni Kuya Boy Fabian. Captain Ed Mijares na nakatutok sa DZRH habang nagpapalipad ng helicopter. At pupunta ba kayo ng Hogad Camp diyan sa Sinaloan, Laguna? Bisitahin si Paul Muscare. At ingat. Welcome back sa MRT Kumbachero. Kay Sir GM. Michael Kapati. GM Kapati. Balik MRT. Hanip naman kasing kumilos to. Ang bilis kumilos. Welcome Dapat back. ganun. Congratulations sa Kuya Michael Kapati, bagong lumang GM ng MRT3 at happy birthday din kay Kuya Alexis Ramos. Kuya Alexis Ramos, happy birthday. Baka gusto nyo talaga magpalit ng bubong ng bahay. Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May inom na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, Mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Oy, baka gusto niyo nang mag-upgrade ng sasakyan, subukan ng Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid. Ito pong Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ay may 1.5 turbocharged na makina para sa maswabing pagmamaneho. Gamit ang kanyang hybrid system na mayroong sariling baterya, nabuboost nito ang performance ng makina at fuel economy. At alam nyo ba, kahit vendor ka lang ngayon, sabihin, minamaliit yung mga vendor, pero pag masipag na vendor ka, makakabili ka ng Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid. Magkano ba? Magkano na ba ngayon? Ito naman 1.1 million pesos lang. Magkakaroon ka na nito. At higit sa lahat, magiging kampante ka pa sa Premium Preserve Warranty Package ng sasakyang ito para sa worry-free ownership. Talaga namang ang Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ang swak na partner para sa inyong road trips ngayong 2025. Sabi ng vendor na si Kuya Eric Taberna, wala ba tayo dyan? Kuya Eric, siyempre magkakaroon ka nito. Pagka hybrid, makakatipid ka. Hindi ka mawawalan. Kaya kung gusto mo bang subukan, i-test drive na ang Tiggo 7 Pro Hybrid SUV, bisitahin ng Cherry Auto Dealership na malapit sa inyo. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry 2x2. kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars.
Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Ito pala si Secretary Vince Dizon ay nag-inspeksyon dyan sa Siargao Airport. At sabi ni Sec Dizon, ang ganda-ganda ng tourist arrivals dito, kailangan pagandahin din ng airport. Kaya Ito yan. yung VIP lounge daw po ng Siargao Airport, pinatatanggal na ni Secretary Vince Dizon. Tanggalin na yan para daw po magamit ng mga common passengers. Ayan. So wala nang VIP lounge doon, ha? VIP. Wala nang totally lahat naman VIP ang treatment pagdating na doon sa mismong dagat na. Halimbawa pag tumunto yung ginagawa mo. Yung pag nagso-surfing ka na doon sa buhanginan. Nakita mo naman yung picture ko doon, ha? Sa buhangin. Di ba? Napakagandang lugar at napakainit na ng panahon. Sobrang init na ng panahon ngayon. Kumusta kaya mga vendors natin, kumbachero? Totoo, pakahirap. Makipagkwentuhan nga tayo ng maikli kay Tita Malu. Tita Malu Lipana ng Vendors Party List. Tita Malu, magandang morning. Kumusta po? Magandang morning po. Magandang morning, Katunying, and magandang morning po, Sir Jerry Baha, and sa buong mundong nanonood ng 2x2 at nakikinig ng 2x2. Magandang morning po. Paano nga pala, yan ang isa sa mga malaking problema ng mga vendors pagka napakainit ng panahon. Sobrang init. May programa ba kayong naiisip para dyan, Tita Malu? Ayan, isa talaga yun sa programa natin dun sa atin, makakasama natin yan sa ating, yun nga kasama dun sa ating advocacy yan, na talaga namang ang mga vendors ay talaga namang prone talaga sila sa sakit, lalo na sa init and ulan po. So, may programa tayo na dapat lahat po ng miyembro ng Vendors Party List ay magkaroon po sila ng magandang sistema pagdating sa healthcare system, na kung saan po na dapat po yung sa card lang po nila na pwede nilang gamitin sa isang pribadong hospital, yun lang po sapat na para makapagpagamot po sila, kasi prone talaga sa sakit sa sobrang init po sa ating bansa. Teka, yung bang mga vendors ngayon pagka may magpapa-member sa vendors party list, may bibigay kayong parang health card, ganon? Opo, pag once po na member po tayo ng vendors party list po, meron na pong automatic po yun na meron po tayong card na kasama din po, may insurance din po yun. Kasi napakahalaga po na may insurance po ang ating mga miyembro, kasi nga po prone sila talaga sa sakit and kung ano man pong po. So meron po talaga tayong i-provide na ganun po, Katunying. So meron ka ng PhilHealth, kasi ang isang problema natin dyan, yung maraming vendor natin, dahil arawan lang, pagka may magtitinda, hindi naman mga members ng PhilHealth yan. Hindi naman sila itinuturing na indigents, kumbatsero. So, palagay ko, dapat maging member din sila ng PhilHealth, yung voluntary siguro. Voluntary. Pwede na yun. Tapos voluntary, tapos merong health card galing dyan sa vendors party list. Sa party list. Magkano coverage nun? Anong coverage nun, Tita Malu? Opo, meron po tayong 200,000 po ang coverage nun in the event po na yun. Accidental po, 200,000 po yun. Opo. Malaking bagay yan, kumbatsero. Ano yun, accident saka health? Opo. Kapag na ospital, nagkasakit. Accident po saka health po. Ayun, may mainam yun. Mainam at paano mayroon ba mag-point ganun. dyan? Ito, si Papa Eric natin, vendor to. Paano daw ba mag-member dyan? Ano ba gagawin?
Meron po tayong mga coordinator sa bawat lugar po. Meron tayong mga coordinator sa bawat lugar na kung saan po pwede po nilang lapitan yung parang help desk natin na pwede po silang magpamiyembro po doon. Sa mga Kasi, palengke? Opo, sa mga palengke po. Hindi, saka sa Kwambay, meron ba kayong website o kaya cellphone number na pwedeng tawagan? Opo, meron po. Pwede rin po silang magpamiyembro. Tama po, Katunying. Meron din po tayong website na kung saan po pwede rin po silang magpamiyembro po doon. Opo. Oo, pero kung nagpapanggap lang na vendor, pwede ba dyan? Halimbawa, Hindi pwede. Hindi pwede yan. ano requirement? Opo. Mga requirements po, ID lang po. Kailangan lang po natin ng ID lang po. Basta ID lang, kahit na... Valid ID lang po. Hindi ba kailangan may picture na kailangan may tinitinda? Nagpi-fishball, nagtitinda ng fishball. Gano'n, nagluluto ng kung ano mga paninda niya kakanin, sa kalsada. Opo, napakahalaga po nun kasi ganito po mangyari. Bawa mga coordinators po natin, bawa po sa isang palengke po. Kakilala po nila yung mga taong nandoon po. So, kasi kalimitan po yan ang problema natin minsan na yung iba po, wala po silang mga permits pa. Oo. Pero yun po, halimbawa kaya nakikipagtulungan tayo sa mga market administrator po na kung saan po yung mga market administrator, sila rin po ang mag-aano po sa atin na eto po mga miyembro namin ito. So, ano na po yun? Mahalaga po yung pakikipag-ugnayan namin sa mga coordinators and market administrators po. Ito si Dr. Jessica D ng Ideal Vision, napahanga ninyo sa inyong programa. Maganda raw ang programa ninyo. Tita Malu. Pagka may kinalaman sa kalusugan at welfare ng mga kababayan natin ay malaking bagay. Tita Malu, thank you po. Mag-ingat din kayo sa pag-iikot nyo. Inom kayo maraming tubig, lalo ngayon, mainit ang panahon. Magsa-sunblock din po kayo para hindi kayo umitim. As kapag sobrang tindi ng araw, kailangan Dr. Jessica D, ano ba kailangan isuot natin? Kailangan ba naka-shades tayo? Shades. Ayan. Basta wag niyong pababayaan ang kalusugan niyo, Tita Malu, ha. Alam niyo naman, sabi namin ni Kumbachero, magaan ang loob namin sa inyo. Salamat po. Napakabuti niyo po. Salamat po. Tita Malu, thank you so much po. Magandang umaga po. Thank you. Si Tita Malu Lipana ng Vendors Party List. At andito po naman si Het ng aming si Engineer Het ng aming pong control center. Come in!